really hoping that this is the week that Blacklist finally shows yung tinitimpla nila. Meanwhile, Blacklist International, they're looking forward to punching their way into a playoff spot. Blacklist International secures a win! Another sweep para sa Blacklist International! Sila na ang magwawagi! Agents mag-ingay! Mission accomplished! Blacklist wins against Aurora! Unang araw pa lamang at magsisimula yan sa dalawang lason ng regular season. Ang bigat ng first match. Ito, tinaguri ang El Clasico to before. Although, umabot na tayo sa nagbago na yung itsura ng barangay, nagbago na rin yung code ng Blacklist International, pero hindi mo matatanggal yung historical value na kapag nagtapat ang Omega at Blacklist International ay napakabigat talaga. Lalo pat ngayon na-establish na naglalasunan itong dalawang teams na to. Hindi ako makapaniwala kasi ang daming kwento dito eh. Smart Omega, Blacklist International. Kailan pa ba to? Season 8? Ang tagal yan. Season 7 Season pa. 7. Hindi pa nga sila Omega nun eh. Historically speaking, ang unang pagkikita ay 2-0 para sa Omega at 2-1 naman sa pangalawang pagkikita. Kaya stat-based muna. Wala munang personalan. Omega, 3-2. Okay. Ako, gusto ko man mag-stats, pero mas naniniwala ako sa lason. Ayun. Omega boto ko. Omega. Alright. I feel like for this one, nakakasanayan ko kasi na bumoboto ko sa kabila pag binoboto nyo parehas. Neutral. So, anong boto mo? Pero mukhang Omega ako dito. Nagagawa yung pinaka-highlights naman dyan, hindi yung gagawin ko eh. Ayun yung ano yung pinaka-highlights dyan pag nanalo tayo. Diba? And so, kang wala din nag-expect. Pero ako, nakita ko sa inyo kung gaano maganda yung gagawa nyo. Kung wala ka nag-expect, ako sunod na nag-expect ako sa inyo. Dahil sa ganda ng gagawa nyo. So yun lang! Good luck sa atin, enjoy nyo yung laro! Blacklist! Breakdown! Ang lason ng Season 14 ng bagong barangay Smart Omega versus the team that broke their code when they needed it the most, Blacklist International. The EXP Laners, Ryota versus Lord JM. The Junglers, the Nightmare of the Barangay Andoryu versus MP, the King. The mid laners, Ukir versus the all-around agent, Haji. The roamers, Cap Mamba, Chaknu versus Perks. And the gold laners, Big J, Job, and the Filipino sniper, Oheb. Exciting makita to. Tapos ito pa yung Mia na naka-inspire. Yung magugulat ka na lang, napakataas na pala ng damage niya. Sabi ng mga naga-RG, huwag niyong maliitin lahat ng mga Mia user. Balang araw makikita namin yan sa rank games. And now, it is time for us to showcase game number 1. Casters, pasok! Oras na para simulan ang lasunana ngayon si Ukir at may isa na naman yata gustong ibalibag. Si Jackdo ay mapapatumba ba kasi inabutan ng Lantern Flare. Pero nandun naman yung final slash. Sabayan mo pa ng napakagandang Spear of Alpha. Kaya naman 4 na miyembro ng Smart Omega ang bigla-bigla na lang nawala. Kaya hindi din siya makapasok agad. So makikita natin, ladies and gents, na kalahati at mabilis na kinukuha ng Blacklist yung Lord. Pero gusto pa rin pumasok dito ni Ryota. Pero si Perks ang makakalas din ng Lord. At ngayon naman yung Electa Final Go ay naikasa. Nakapasok din sa lupod si Andoryu. Pero parang tinunaw lang siya bigla ni Oheb dito. At ni MP nakik na naka-double kill na nga. Meron pa mingin wave kill sa may top lane. Parang pwede yata diretso hit. Avatar of the Guardian ay ginamit na. Pero sa kasalubungin ng mga players dito ng Blacklist. Kaya it's gonna be a wipeout at parang diretso hit na. 10 minuto pa lamang iyon ng laban. Pero ayaw nang patagalin ng Blacklist. At sila ang kukuha ng game number 1. Sabihin nyo nga yung ano, pag nga may gusto kayong paunahin, sabihin nyo yung pangalan. Iba kung itatay ko si MP. MP, ikaw nga pumasok. Blacklist! Breakdown! Meron pang Hylos, meron kang Guardian Angel, at meron kang Bodyguard. If you are Oheb, you'd have a really good game. That is what is supposed to be expected from you coming in from Blacklist na kinakailangan nila para manalo. This is now an opportunity for them to shine. Casters, oras na para ipakita natin ang game number 2.
of players from Omega na nakasilip. Ipo-force kaya nila to na pumasok. Okay, si Chakto na dito at dadaan sa mga players ng Blacklist. At Tori makakakuha ng turtle. At tingin ko yun ang spicy chicken. Pero may nahiwalay. At ngayon tinatanggap niya yung mga paro-paro. Balibag lang talaga Perks and Haji. Talaga nakaharang pero medyo napalilibutan yata ang Blacklist International. Magandang laban din ng reward manipulation at sorpresa mula kay Big J. Kaya naman tatlo ang mabibigyan ng Smart Omega. Ito na rin, nakikita natin na pumipitik na rin yung Lord at sinisimula na ating mga players sakto sa may likod. Ay sabay latag ng napakagandang RWM. Pero si Joom yata ang kauna-una ang mabibigyan at si Oheb ay buhay pa din. So nababato niya lang yung kanyang mga bola pero mukhang eto na nga yung parusang pinakahihintay ng Smart Omega. Kaso MP the King, hanggang saan siya madadala nito Winter Transition? Probably ay mare-reset na naman to pero parang kinakapitan din nila MP the King and even Perks. Merong pang gigigil anytime ginamit na yung Glorious Pathway. Naku, wala ng immortality para kay Chuck Bamba at wala pang napo-force out na battle spells para sa Blacklist International. Pero ayun na nga yung panggugulat na gagawin dito ni Joman. Papasok na rin si Andori with the Tempest of Blades. Si Oheb pa nga ang kauna-una ang mapapatumba. And with the 4 blades ay si Lord JM pa nga yung isinunod niya. At ngayon ay natanggalan ng dalawang miyembro. Magkabila ang kupunan. Is magka-out na ba sila? Inilalaban pa kasi yata. Wala ng Tempest of Blades at napop na yung immortality. At Andori wala na buhay doon pero ilalaban pa rin nga kay Perks. Nandito ang kapitan. Ang klase ng objectives. Oh, speaking of objective, kukuha na rin may mid-delay. May setup yata na gagawin dito sa side ng Blacklist International. Mapapaangat at mabubuhat si Chakto. Naku, hindi na yata sila makakahanap ng setup dito. Tamang latag lang ng real world manipulation para makontrol yung kaguluhang nangyayari dito sa top lane. Pero hindi na ito papansinin ng Blacklist International. Nakapag-pull down na naman yung Spear of Alpha. And si Joe pa ang susunod na mga maalam dito. Isama mo na rin si Atoy R. Kasi ang Blacklist International kumatok na naman sa base. At maging game number 2 ay mapapasa kanila. Isa na lang ang inaantay ng Blacklist International. Ito yung mangyayari sa game pick. Sila first pick. Tatanggalin nila yung Sushin. Mapakiramdaman ko ang ibabantay mo dito. Next man, Angeline. Let's go! Pero isa na lang ang sigaw ng agents. Isang panalo na lang ang kailangan ng Blacklist International. Will they get it in this game? We're about to find out. Casters, pasok. Ito na ba ang huling laban? O ipagpapatuloy pa ng barangay ang kanilang storya dito sa ating playoffs, sa ating Mosantel and bring na pa rin para ihatid sa inyo ang napaka-action. Sinugod na nga rin dito si Atoy, Lord JM ni Atoy R. Pero mukhang mababawian pa nga doon si Ryota. At buhay pa si Lord JM dito na ako nag-bouncing pa siya papalayo. At hindi pa nga siya naabutan doon ni Andoryu. Contrast doon sa alam nating gusto nila pinapatagal yung laban, especially with Gasuyu right now. Pero may mahanap na naman silang isa. Tapos sabi ni Chakto, ako na bahala doon sa mga nasa likod. Ryota is down, pero so is Perks and Oheb. Tapos yung crossbow of Tang, ngayon nilipat lang sa mga miyembro ng Blacklist International. Si Andoryu tsaka ni MP the King. Kahit na rin kila Chaktusan sila ngayon pupunta, biglang mapupulaga yata anytime walang Ay! Mararamdaman ni Haji na nandoon ang mga members, Ukir and Joe. Sila pa yata yung mamamatay ni Perks. At nandoon na kayo, Entramin! Wala dito kayo, Heb. Wala na si Joe at mukhang gusto nilang isunod si Ukir. Kaya naman nabawasan ng dalawa ang barangay at tatatuin pa kasi maging si Chuck nung mahahanap nila. Ay! Okay! Focus lang sa kanya! 4 seconds baka mabuhay dito mga players sa Send Omega. Meron pa Big Wave. And it's tower na! Tuloy ang pagre-rebuild! Blacklist International! At ang ating storya, suwim para sa Blacklist sa hinaba-haba ng kanilang pinagdaanan ngayong regular season. And now, our winning team, Blacklist International! Please step forward. Haji! Haji, congratulations! Your playoffs run continues. Nung regular season, hindi kayo makaisa sa Smart Omega to a point na yung ating mga voters, yung manonood, 27% lang ang bumoto sa inyo. Pero ngayong first day ng playoffs, nagawa niyong mas-sweep sila. So how did you guys prepare for this moment para masigurado na magagawa niyo to ngayon? Sobrang nag-all-in po kami nung after nung regular season. Kasi
Gustong-gusto talaga namin sila bawian nila. Kasi wala kami bawi sa atin. So, talagang ibibigay talaga namin yung best namin. And you did it so flawlessly. Our MVP, let me hear some names. And it's Haji! Haji, bilib na bilib kami sa ginawa niyo ngayon. Na-sweep niyo ang isang koponan na nagpahirap sa inyo ng regular season. Anong gusto mong sabihin sa ating mga agents? Kitang-kita naman yung energy nila supporting you guys. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin kahit na di maganda yung run namin ng regular season. Abangan nyo lang po kami dito sa playoffs. Babawi po kami. Blacklist International, you may now take your bow and take your walk of victory. Congratulations to Blacklist International. They move forward. At doon na rin natapos ang ating day number 1. Wow. From 6 teams, we are down to the final 4. Falcons AP Bren kontra sa Blacklist International. Best of the best na to. Ready? Congratulations, Blacklist International. Coach Conchan. Coach Conchan. Unang tanong, anong thoughts mo sa nangyari sa Series? Nagpunta kami dito sa playoffs ng super prepared. Although kaninang third game may mga naka-ready pa kaming lineup and hindi mo na siya natuloy. So, ibig sabihin na talaga kami nakatagong bala papunta sa next round. Siguro yung mga naging key to success namin kasi yung less than 2 weeks na preparation, talagang all-in sila eh. Makikita ko mga disciplinado talaga yung mga bata and sobrang nagbunga yung pagiging hardworking nila dun sa span na yun.